umpisa, i-declare po natin yan, yung pinakamalakas na declaration ninyo. Go. Highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Amen. So yan, sino pong nakaka-memorize niyan? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, we want to welcome na naman po si Sis Alma. First time niya po dito. Si Sis Ruth po, pangalawa na. Yan, takpakan po natin si Sis Alma. And si Ate Fe, bumalik po siya. So, patuloy na po yan na babalik dito. Amen? So, makakasama po na po natin sila sa pagpupuri sa ating Panginoon, sa paglilingkod po sa ating Lord. Amen po? Amen. Sino po yung gusto maglingkod kay Lord? Amen. Lahat po ba kayo gusto niyo maglingkod sa Panginoon? Amen. Amen. Alam niyo po yung pagpunta pa lang po ninyo, paglilingkod na po yan kay Lord. Hindi po aksidente na nandito kayo, kundi talaga po yun yung nais ng Panginoon na nandito kayo ngayon. Amen po? Amen. So, ang pag-uusapan po natin ay faith, pananampalataya, and hope, pag-asa. Di ba kasi minsan na nawawala yung ano natin yung pag-asa. Nawawala yung minsan parang pagka may mga problema, nangihina tayo. Na para pagka hindi nasasagot ang ating Panginoon. Di mo ba? So, ang title po natin is Faith and Hope, Trusting God Today. Yan po yung faith. Trusting God Today. Amen po? Yan po ibig sabihin ng faith. And expecting tomorrow. Yan po yung pag-asa. Na kahit hindi mo siya nakikita, alam mo na mangyayari. Bakit? Dahil buhay ang Panginoon na kasama mo na ibibigay niya yung nais mo. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, bago po tayo mag-umpisa yan, introduction po natin. One of the greatest struggles people face today is not lack of resources, but lack of hope. Diba? Kasi pagka may problema tayo, kapag may panalangin tayo, tapos parang pag hindi sinasagot ng ating Panginoon yung panalangin, kino-question na natin si Lord. Lord, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Lord, bakit hanggang ngayon may sakit pa rin ako? Lord, bakit hanggang ngayon nanghihina ko? Lord, bakit hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho? Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako nagpa-prosper? Diba? Yan yung mga katanungan natin kasi nga, nakatingin tayo sa ating sitwasyon, hindi tayo nakatingin talaga sa ating Panginoon. Di po ba? Yan po yung mahirap kapag nawala po yung hope, yung pag-asa sa atin. Alam niyo po, may narinig po akong kwento na halos nawala lahat sa Kanya. Pero, ang kagandahan noon, nagpatuloy siya. Kasi kapag hindi ka po magpapatuloy, ikaw po talo. Si Lord pa rin po yan. Pero ikaw talaga yung maghihinat, ikaw yung maapektuhan, di po ba? So, pwede pong may pera tayo, pwede pong may trabaho tayo, may mga tao sa paligid natin. Pero, kapag nawala po ang pag-asa, ang hope natin, mawawala rin po yung lakas upang makapagpatuloy tayo. Di po ba? Kasi nga po yung problema po talaga minsan yung kalaban natin. Yung mga dumadating na hindi natin inaasahan na mga circumstances sa buhay po natin, di ba? So, kaya naman maraming tao ngayon yung pagod, empty, discouraged, nadi-disappoint. Di ba? Kasi dahil po yan sa mga nakikita nating problema, sa mga nararanasan po natin. Pero, kapag may naman po tayo, kapag may faith at hope, sigurado po na mapagtatagumpayan natin lahat. So bago po tayo, gusto ko pong sa inyo kung ano po ba ang ibig sabihin na faith and hope para po mas lalo nating maintindihan. Kasi po, hindi po pwedeng maghiwalay ang faith at hindi rin po pwedeng hiwalay ang hope. So faith and hope are not the same. They are connected but they function differently. Magkaiba po sila ng function. Kaya nga sabi ko po kasi kanina sa inyo, yung hope po, yung nakikita mo na, yung kasagutan ni Lord, nag-hope ka, may pag-asa. Di po ba? Yung faith naman po, kung ano yung gagawin mo ngayon, kung ipagkakatiwala mo ba sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Yan. Sa Romans 8:24-25, sabi po dyan, but hope that is seen is no hope at all. Diba? Kapag halimbawa, mayroon ka ng bahay at lupa. Ibig sabihin po,
meron ka na. So, ibig sabihin, hindi ka na magdi-design na magkaroon pa ulit. Kasi kung nag-hope ka pa ulit na magkaroon ka ng bahay at lupa, hindi na po yun hope kasi meron ka na. Nakikita mo na siya. Di po ba? Who hopes for what they already have, di ba? Who hopes for what they already have? Kung meron ka na, hindi na yun hope, di ba? Kapag marami ka ng pera, ibig sabihin, hindi ka na mag-hope ulit na madagdagan pa yung pera mo, di ba? Ang iaano mo na lang kung paano mo gagamitin yung pera mo. Di po ba? So, but if we hope for what we do not yet have, yan, we wait for it patiently. Amen po ba yun? Di ba? Halimbawa po yung kagaya niya, no, kapag yung mga nagpapaaral po ng anak nila. Di ba, pag nagpapaaral po tayo ng anak, nandun po yung pag-asa na gaganda ang buhay ng anak ko kapag nakapagtapos siya. Di po ba, ganun po yun eh. Kumbaga, hindi mo pa man nakikita, pero andun yung pag-asa mo, nag-graduate siya. At anong gagawin mo? Mananampalataya ka, ipagkakatiwala mo sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung hope is future tense po yan. Yan po yung future natin. Diba? Yan po yung hindi mo man nakikita, pero alam mo na kumikilos ang Panginoon. Amen po? And alam niyo po, hindi ko yata nailagay dyan. Sa 2 Corinthians 5:7, sabi po doon, for we walk by faith and not by sight. Yun po is, yung faith po doon na sinutukoy ay present tense. So, ibig sabihin po, kung ano yung pananampalataya natin ngayon sa ating Panginoon. Kaya nga, minsan, di ba, naririnig natin, Lord, increase our faith. Kasi minsan po, ang pananampalataya natin lumiliit kapag po nawawalan tayo ng pag-asa. Kapag po nawawalan tayo ng hope. Amen po ba yun? Kaya po dapat, hindi po mawala yung hope and yung pananampalataya natin. Amen? So, ang definition po, ayan. Yung definition po ng hope is about the future. It is your expectation of what God will do. Hindi po yung ang worldly hope po kasi is yung sana. Sana gumaling na ako. Pero hindi ka sigurado kung gagaling ka talaga. Kumbaga, andun kasi yung sana, ito ay wishful lang. Kumbaga, wish mo lang na sana magkaroon ako ng pera, sana magkaroon ako ng sasakyan, pero hindi mo alam kung mangyayari. Yun po yung worldly hope. Pero ang godly hope po is, ito, it is your expectation of what God will do. Di ba? Kumbaga, kung ano yung gagawin ng Panginoon dun sa pag-asa mong yan. Amen po ba yun? Diba? And yung faith po is about the present, yung ngayon. Diba? Kailangan po may gagawin tayo eh. It is your trust in what God is doing right now. Diba? Kung naniniwala po ba tayo na doon sa pag-asa natin na yon ay mayroong gagawin ng Panginoon. Kaya naman po, ang gagawin natin talaga is ipagkatiwala sa Kanya. Tama po? Kaya po magkasama po talaga ang hope at faith. Amen po? Amen. Yan. So, simplified truth, sabi po dyan, hope says, God will do it. Ito. Di po ba? Ang hope po natin is, ganito, Lord, alam ko, nakikilos ka sa sitwasyon ko. Ganun po yung hope. Di ba? Alam ko, Lord God, na pagagalingin mo ako. And then, faith says, God is doing it even now. Ngayon po, di ba? Ngayon pa lang po, alam mo na si Lord po, hindi niya ipagkakait yung kagalingan. Hindi niya ipagkakait na mag-prosper ka. Hindi niya ipagkakait na mag-success yung mga anak natin. Hindi niya ipagkakait na tayo mag-success yung mga businesses natin. Amen po ba yun? Diba? Basta wag lang po nating ililihis yung tingin natin sa ating Panginoon. Dapat po dire-diretso tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Kung lumilihis man po tayo, alam niyo po, andyan pa rin si Lord para ibangon tayong muli. Amen? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. So number 1 po na matututunan natin is, hope gives you a picture of your future. Ito na nga po, di ba? Yung yung ibig sabihin po ng hope. Hope gives you a picture of your future. Yung bang nakikita mo na yung anak mo, gagraduate siya, magkakaroon siya ng magandang trabaho, di ba, na siya, yung bang, hindi mo na siya mag-aasawa. Di ba, lahat ng parent, ang gusto talaga is,
mag-ano muna, makapag-graduate muna ang anak, magkaroon ng stable job bago lumagay sa tahimik. Hindi yung lalagay na kaagad sa tahimik pero magulo pala yung kinalagyan, di ba? So yun po yung bawat ina, bawat magulang, ang gusto po talaga is magkaroon ng magandang future yung kanilang mga anak. Kaya naman po, hope gives you a picture of your future. Ano nga ba yung future na nakalaan para sa atin, di ba? So, yung hope po, tumitingin tayo sa unahan. Yung faith po, kumikilos ngayon. Hope po is nagbibigay ng vision. Kung ano po yung vision natin. So, yan, welcome po sa Destined for Greatness Church. Meron po tayo isang bisita pa na lumagtag. Di ba? So, faith po ay nagbibigay ng action. Hope is inaangkor ang future natin at faith nagsusustain ng present po natin. Amen po ba yun? So, gusto niyo po ba yun? Na si Lord po, nakikita niya lahat yung ano natin yung pag-asa natin. Kaya lang po minsan kasi tayo lang yung yung lupit pa rin ng ating Panginoon. So, sa Romans 15:13, sabi po diyan, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So sabi po dyan, may the God of hope. So sino po ang nagbibigay sa atin ng source para yung ano natin, yung pag-asa natin ay mas lalong mag-umapaw? Ang ating Panginoon. Kasi po, siya po ay God of hope. Amen po ba yun? And we are in Christ. Kaya naman po tayo, dapat po, yung hope natin nag-uumapaw. Hindi po nag-hope ka lang na parang walang mangyayari. Kasi ganun po yung worldly hope, sabi ko nga po sa inyo. And kapag po, si Lord ang nagbigay ng hope mo, anong pong mangyayari? He will fill you with all joy. Di ba? Bibigyan niya tayo ng yung kagalakan, bibigyan niya tayo ng kapayapaan habang tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba yun? Sabi ko nga po sa inyo, hindi pwedeng nagtitiwala tayo kay Lord na tayo ay nagda-doubt sa kaya niyang gawin. Wala po tayong marireceive kapag nagduda po tayo sa ating Panginoon. And sabi po dyan, so that you may overflow with hope. Yan po yung gusto ng Panginoon. Mag-overflow po tayo sa ating pag-asa, di ba? Sa ating sa ating hope, di ba? Yan po yung gusto ni Lord by the power of the Holy Spirit. Kaya nga po yung Holy Spirit na yan, siya po talaga yung nag-lead sa atin. At yung Holy Spirit na yan, hindi po yan nawawala sa atin. Nasa atin na po siya. Kaya naman po, pakinggan natin siya, yung leading niya sa atin. Kasi po, nalulungkot siya kapag po binabaliwala natin ang Holy Spirit na nasa atin. Di po ba? Kaya naman po, pakinggan po natin yung promptings ng Holy Spirit. God is called the God of hope. That means He is the source of your expectation. Ito po yung hope natin. Dapat po si Lord nakatingin tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Di ba? And sa Jeremiah 29:11, lagi po natin itong sinasabi. Di ba? Pero naiintindihan po ba natin itong talaga? Di ba? Sabi po dyan, sabihin nga po natin lahat. I believe na halos memorize natin itong lahat eh. Di mo ba? Sige, go! For you know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diba? Alam niyo po nung sinabi yan ng ating Panginoon, nasa exile po sila. Ang hirap po ng pinagdadaanan nila ng time na yan. Pero anong sabi ng Panginoon? Declaration ng ating Panginoon, alam ko ang plano ko sa inyo. Kaya sabi niya, doon kayo tumingin. Dapat yun ang hope nyo. Dapat yun ang pag-asa nyo. Yung sinasabi ko sa inyo na, I have plans for you, anak. Mayroon akong plano sa'yo. Pero minsan kasi hindi natin nakikita yun dahil sobrang nakatutok tayo dun sa problema at minimeditate natin yun, di ba? Sabi dyan, for I know the plans I have for you, declares. Di ba? Inihahayag ng ating Panginoon na may maganda siyang plano sa atin. Na alam niya ang plano niya sa atin. Kasi tayo, sa totoo lang po, hindi natin talaga alam kung anong mangyayari ko kinabukasan, di po ba? Pag-uwi nga natin, hindi natin alam kung anong mangyayari
sa atin sa daan. Kaya naman po, lagi na hilingin natin yung gabay ng ating Panginoon. And sabi po dyan, plans to prosper. Ano po ang prosper? Na pagyamanin tayo ng Panginoon. Di ba? Nagawin niya tayong pagpapala. Hindi yung kapag binayaan ka ng maraming pagpapala, ikinikip mo lang for yourself. Hindi po tayo pagpapalain ng Lord pag ganon. Ang gusto niya po, pag pinagpala ka niya, maging pagpapala rin po tayo sa iba. Sino bang gusto maging pagpapala sa iba? O sabihin mo sa katabi mo, be a blessing to others. Amen. Di po ba? And sabi dyan, plans to prosper you and not to harm you. Hindi po tayo sasaktan ng ating Panginoon. Not to harm you. Hindi po niya tayo ilalagay sa alanganin. Ang ating Lord, minsan, pinapahintulutan niya lang po na mangyari yung mga nararanasan natin para makita natin na mali yung desisyon na ginawa natin. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda doon, kasama mo pa rin ang Panginoon. Amen po ba yun? And sabi niyan, plans to give you hope. Di ba? Kasama talaga yung hope sa atin. And a future. So, ibig sabihin po talaga na God is a God of hope. Amen po ba yun? Di ba? So, lagi po natin i-declare yan sa mga anak natin. Kasi yan po, declaration mismo ng Panginoon sa atin eh. Di ba? So, yan po, sabihin din po natin yan sa ating mga anak. I-memorize po natin yan. I-meditate po natin yan. Ito po. Hope is not wishful thinking. Biblical hope is a confident expectation. Confident expectation that God will fulfill His promises over your life. Amen po ba yun? So ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung hindi natin alam yung promises ni Lord, paano tayo magiging confident? Diba? Paano tayo magiging confident sa mga expectation natin kung hindi natin alam ang mga promesa ng ating Panginoon? Kaya nga po, napaka-importante na magbasa ng salita ni Lord. Amen po ba yun? Kasi how can you claim the promises of God if you don't know His promises? Amen po ba yun? Diba? Kaya naman po, alam nyo, hindi lang po dapat tayo Sunday goer. Hindi lang po dapat nakikinig lang tayo sa Bible study, kundi araw-araw, mag-dwell po tayo sa presence ng ating Panginoon. Magbasa po tayo ng kanyang mga salita. Amen po ba yun? Diba? Sabi po dyan, biblical hope is a confident expectation that God will fulfill His promises to you. Bakit? Alam niyo po ba na na-fulfill na yung ibang promises ng Panginoon? Yung pagkamatay pa lang ni Lord dyan sa cross, na-fulfill na po yung promise niya. We are qualified of everything na. Diba? Siya po nagbigay sa atin ng qualification para maging, para pagpalain palalo, para mabigyan ng mga, yung mga hindi natin inaasahan, diba? Kasi nga po sabi, God is able to bless you abundantly more than ng Panginoon. Dapat yun po yung sabihin natin. Amen? Amen. Yan. If you lose hope, ito po, kapag wala na tayong pag-asa, anong mangyayari sa atin? You stop praying. Diba? Kapag wala ng pag-asa to, hindi na to sasagutin ni Lord. Kapag ikaw na naglagay ng verdict doon sa problema mong yan, wala na. Hindi ka na talaga aasa kay Lord. You stop praying, you stop believing, you stop moving forward. That's why the enemy, alam niyo ba ang inaatake niya? Yung ating hope. Tama? Kasi alam niya, ito, nangihina na to. Kaya naman, tatanggalin ko yung pag-asa niya. Mas ibubulong ko sa kanya na wala ng pag-asa, na huwag na siyang mag-pray kasi hindi na sasagutin ng Panginoon yung kanyang, Ganon na yung enemy. Kasi po, yung enemy po is like a roaring lion. Ang tinitignan niya po talaga ay yung mga malapit kay Lord na kapag nanghina sila, mas lalo niyang pahihinain. And ayaw po nating mangyari yun, di po ba? Mas lalo po dapat tayo lumapit kay Lord kapag mayroon tayong mga pinagdadaanan. Amen? As long as you still have hope, your story is not over. Amen po? Mayroong pag-asa. So, ibig sabihin, yung buhay mo, mayroong pang pag-asa yan. Amen po ba yun? Kahit na ano po yung pinagdadaanan nyo ngayon, si Lord, He is in control of everything. Amen? Amen. So, pangalawa,
Ito naman po sa faith. Kanina, yung hope po tayo. Ito naman po sa faith. Faith activates your present walk. Kung ano po yung, kung paano ba natin nilalakaran yung ating pananampalataya. Di po ba? Sa Hebrews 11:1, sabi po dyan, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Faith po dyan, now faith is, sabi po, yan po ay present tense. Yung faith po dyan is present tense. So, ibig sabihin po, nangyayari siya sa atin ngayon. Sa atin, kung ano po ba, kung paano natin ina-apply yung ating pananampalataya. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ito yung nananampalataya ka na kahit hindi mo pa nakikita yung kasagutan, alam mo na ibibigay sa'yo ng Panginoon dahil promesa niya yun. Amen po ba yun? Gusto niyo po ba yun? So kailangan, hindi po mawala yung hope at yung faith. Amen po ba yun? Magkasama po yan. Diba? So sabi po dyan, faith is not, I will trust God someday. Diba? Yun po yung yung faith na hindi dapat. Na, sige, magtitiwala ko kay Lord kapag, minsan nga mayroon pa tayong kay Lord, yung bang, Lord, kapag binigay mo to, magtitiwala ako sa'yo. Hindi po ganun ang faith. Hindi po ba, nagbibigay ka pa ng kay Lord na parang tinitest mo. Si Lord mismo ang tinitest mo kasi, Lord, lang ako sa iyo kapag ganito ginawa mo sa akin. Hindi po dapat. Dapat po, faith is, I trust God now. Nagtitiwala ko sa iyo, Panginoon, even if I do not see anything yet. Di ba? Ganun po dapat yung faith natin na kahit hindi mo pa nakikita yung kasagutan, nagtitiwala ka ng buong puso sa ating Panginoon. Ano po sabi sa Proverbs 3:5 and 6? Trust in the Lord with all your heart. Sabi po, di ba? Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Amen po ba yun? Di ba? Ganun po ang ating Panginoon. Ang gusto niya, magtiwala ka sa Kanya ng buong puso. Hindi half. Di ba? With all your heart, sabi po ng ating Panginoon eh. So, ibig sabihin, kaya nga sabi ko sa inyo na hindi pwedeng magsabay yung nagdududa ka at nagtitiwala ka kay Lord. Kasi once na nagdududa ka kay Lord, ibig sabihin, hindi ka talaga nagtitiwala sa kaya niyang gawin sa sitwasyon mo. Tama ba? Sa Mark 11:24, ito po. Alam din po natin yan. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ano po una? Di ba? Dapat naniniwala ka na natanggap mo na siya kahit hindi mo pa siya natatanggap. Yun po yung faith. Di ba? Na natanggap mo na siya, believe that you have received it and it will be yours. Di ba? So una po, dapat naniniwala tayo na kayang ibigay ni Lord yun. Hindi yung bigyan mo pa si Lord ng, ay, naku Lord, kaya mo ba talagang ibigay ito sa akin? Di ba? May mga ganun po tayo eh. Kino-question din po natin minsan yung kakayahan ng ating Panginoon. Pero hindi po dapat dahil si Lord po, mahal niya tayo. Amen? Yan. Faith believes before it sees. So, ibig po sabihin nito na ang pananampalataya ay naniniwala ka bago mo pa makita yung kasagutan. Amen? Amen. Sa James 2:17, sabi po diyan, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, ibig sabihin po, ang pananampalataya na walang action ay patay. Tama po? Tama. Di ba? Sabi po dyan sa James po yan eh. Sabi po, faith is seen in your actions. Ano yung actions dapat natin? You still pray even when nothing changes. Tama po? Mananalangin ka pa din kahit hindi mo pa nakikita yung pagbabago. Di ba may mga panalangin tayo na, Lord, para namang ang tagal-tagal ko yung panalangin ito, Lord, pero bakit wala ka pa rin kasagutan? Di ba gumaganon tayo kay Lord? Alam niyo po kami, mayroon po kaming panalangin ni Brother Alfred na hanggang ngayon, ilang taon na, dekada na. Pero hindi pa rin po sinasagot ng Panginoon. Pero, andun pa rin po yung pananampalataya ko na one day,
po ba yun? Di ba? Kaya po kahit sa mga anak natin, sa mga asawa natin, kung may panalangin po tayo, keep on praying, keep on trusting God na may gagawin siya. Amen po ba yun? Hindi po tayo mag-give up. Di ba? No turning back. Dapat po patuloy lang tayo. Amen? And pangalawa, sabi niya, you still serve even when no one notices. Di ba? Kasi minsan ang gusto natin yung praise ng tao na ang galing mo naman, ganun, di ba? Kapag nakatayo tayo dito, alam niyo po, nag-iisa lang dapat ang audience natin na pinaglilingkuran natin at pinapapurihan natin at itinataas natin. Sino po yun? Si Lord lang, na kahit hindi ka mapansin, na kahit hindi ka napipraise ng pastor mo, ng mga ibang leaders, alam niyo po, magpatuloy pa rin po tayong mag-serve. Bakit? Sino ba magbibigay sa atin ng reward? Ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Hindi naman po yung tao Pero may mga ginagamit din po si Lord para ibigay yung pagpapala sa iyo. Amen po ba yun? Wala pong imposible kay Lord. Diba? Kaya naman po, you still serve, magsaserve ka pa rin kahit walang nakakapansin sa iyo. Amen po ba yan? Sabihin nga po natin sa sarili natin, magsaserve ako kahit walang nakakapansin sa akin. Amen. Kasi si Lord ang nakakapansin sa inyo. Alam ni Lord lahat ng ginagawa natin. Alam niyo po yung pagluluto natin, alam yan ng Panginoon. Alam niya rin kapag nagrereklamo tayo, di po ba? Wala naman po tayo may tatago kay Lord. Alam niya rin kapag naguhugas ka, ay nako, ang lamig-lamig ng tubig. Alam niya po lahat yun. Pag nagrereklamo tayo, na ginagawa natin kay Lord is serving po yan. Amen po ba? Kaya iwasan po talaga natin yung magreklamo. Alam niyo po ba na ang pinakaisang ayaw ng ating Panginoon is complaining, pagrireklamo, murmuring, grudging. Alam niyo po yun? Yung mga Israelita po, kaya po sila natagalan sa wilderness. Alam niyo po ba yun? 40 years, imbis na 11 days lang dapat yung journey nila para makarating sa promised land. Pero dahil po sa kanilang pagrireklamo, ilan po taon ang ginugol nila dun sa wilderness, di ba? 40 years. Di ba? Kaya po, alam niyo po, ang pagrireklamo, hindi po nakakalugod yan sa ating Panginoon. Kapag ginawa mo, do it with all your heart. Gawin mo siya for the Lord. Hindi para sa akin, hindi para sa mga kapatiran, kundi gawin mo para sa Panginoon. Yung paghuhugas lang, yung pagsiserve, yung pagbibigay ng tubig sa mga yung pagtitimpla ng kape, lahat yan, serving yan for the Lord. At may reward po tayo dyan. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, yan. And sabi po dyan, you still believe even when it's hard. Naniniwala ka pa rin na kahit na yung pinaka-imposible ay kayang-kaya ni Lord na sagutan yan. Na mayroon siyang gagawin sa sitwasyon mong yan. Andun pa rin yung paniniwala mo. Amen po? Amen. Yan. So faith says, God, I trust you today. Sabihin niyo nga po. God, I trust you today. Amen. Naniniwala ko sa iyo, Panginoon. Yan po yung i-declare natin. Huwag na po natin i-declare yung, Lord, bakit ganito? Huwag na po tayo magkaganon. Kundi, Lord, naniniwala ako, Panginoon, na may gagawin ka dito. Naniniwala ako, Lord God, nakikilos ka sa sitwasyon kong ito. Amen po ba yun? Na kahit hindi pa natin nakikita, alam mo na si Lord ang kumikilos sa sitwasyon mo. Amen? Yun po yung faith, di ba? So, yan na. Faith and hope work together. Yan po, dapat po magkasama po talaga sila. Amen? Amen. Sa Hebrews 11:1, yan na po, di ba? Nakikita natin. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, ibig sabihin, dapat andun yung pananampalataya mo dun sa pag-asa na hindi mo man nakikita yung gagawin ng Panginoon, pero naniniwala ka na siya ang kikilos para sa iyo. Amen po ba yun? Ganon po yung natin, yung faith at yung pag-asa po natin. Amen? Hope give us something to look forward.
Di ba? Nakikita natin yung future. Nakikita natin kung ano yung dapat, ano yung kasagutan na gusto natin, di ba? Hope gives us something to look forward. Faith gives us the strength to keep going. Kaya nga po kailangan, rooted tayo sa salita ng Panginoon para po straight po yung lakad natin. Pero even po kapag na-stumble po tayo, alam niyo po, si Lord kasama natin ang Diyos. Sabi nga po dun sa kanta kanina, di ba? Na kahit dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa kalungkutan, kasama pa rin natin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Sa Hebrews 10:23, sabi po dyan, let us hold fast. Sino po yung let us? Sino po yung us? Tayo, di ba? Tayo po ang kinakausap yan. Let us hold fast. Hawakan natin mabuti the confession of our hope without wavering. Alam niyo po, hindi dapat nasishake, hindi po nagwi-waver. Dapat yung natin, yung pag-asa natin sa Panginoon. For He who promised is faithful. Di ba? Kaya nga po, di ba? Kaya sabi natin lagi na hindi man tayo faithful, pero ang Panginoon, faithful siya sa kanyang mga promises. Amen po? Di ba? So, panghawakan po natin yung hope natin. Panghawakan po natin talaga na hindi tayo yung mag-shake or ma-waver yung ano natin. Kasi alam niyo po, yung nangako po sa atin ay faithful po siya at kaya niyang iksakatuparan yung kanyang promesa sa buhay mo. Amen po ba yun? Amen. So, pag sinimplify mo natin, hope is the destination, faith is the journey. Tama po? Di ba? Nakikita mo yung destination mo, pero yung journey mo is yung pananampalataya mo. Kung ano gagawin mo. Di ba? Dapat po, andun pa rin yung nagtitiwala ka sa ating Panginoon habang nilalakaran mo para ma-reach mo yung iyong destination. Amen po ba yun? Di ba? Kasi, di ba, parang, alam niyo po yung mga anak natin, habang nag-aaral sila, ibig sabihin, nakikita mo na yung destination nila. Di ba? Pero ikaw na magulang talaga, ang journey mo is to pray for them, is to ipagkatiwala mo sila sa Panginoon. Tama po ba? Di ba? Ganun po, kahit po sa atin, na kapag po may mga businesses tayo, di ba? Nakikita natin na, Lord, mag-prosper itong business ko na to. So nakikita mo yun, so dapat yung journey mo, dapat hindi na waver yung faith mo din sa Panginoon. Dapat andun yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, yan, without hope, you lose direction. Diba? Kapag wala po tayong hope, mawawala po talaga yung direction natin. But sabi po dyan, without faith, you stop moving. Diba? Kaya nga po maraming nanghihina. Maraming hindi nakakapagpatuloy dahil po nawala na po yung hope, nawala na po yung pananampalataya. Kaya naman po nagmumukmuk na lang sa bahay. Hindi na po nagsisimba, hindi na po nakikinig ng salita ni Lord. Pero alam niyo po, tayo po, napaka-sobrang blessed po natin dahil nandito po tayo na nakikinig ng kanyang salita at napapalakas po tayo. Amen po ba yun? Hallelujah po ba yun? Amen. Yeah. So hope is like seeing the finish line, and faith is taking every step toward it even when you are tired. Diba? So yan po. Hope is like seeing. Nakikita mo na yung finish line. Nakikita mo na itong anak kong to gagraduate. Alam niyo po, natutuwa ako kay Ineng. Kasi sabi niya, gusto niya na maging muksanim. Gusto niya maging pastor. Di ba kanina tinanong ko ulit siya. Sabi niya, gusto mo ba maging pastor, Ineng? Sabi ko, sabi niya gano'n. So, natutuwa ako sa kanya kasi nandun yung hope, parang nakikita na niya yung finish line na magiging pastor siya. Di ba? Yun yung and faith is taking every step toward it even you are tired. At alam niyo po ba na si Ineng ngayon, every morning, umaattend po siya sa morning service ng Korean. Dati po ayaw niya. Pero ngayon, nakakatuwa kasi sabi ni Jesus, kusa siyang nagigising. At alam niyo pa ba, nagpaluto pa siya ng cookies para ibigay sa mga bata. Diba? So ayun po, makikita po natin na kahit yung small step lang, meaning, pero nakikita mo na nag-i-enjoy siya with the Lord. Amen po ba yun? Diba? Ang hope niya is maging pastor na siya. Andun na yung niya eh. Di ba nakita niya na yung finish line na sabi niya, magpa-pastor ako. Sabi niya, magiging moksanim ako. Sabi niya. So ngayon, yung faith niya,
Mas nagiging ano na siya ngayon. Nakikita niya na nai-enjoy na niya na magpuri sa Panginoon. Nakasama yung mga Korean. At alam naman po natin na mas naiintindihan talaga niya yung Korean language, di po ba? Kaya sabi ko sa kanya, na i-enjoy mo ba? Nakasama yung mga bata. Yes, sabi niya gano'n. So, yun po, gano'n po dapat tayo. Di ba? Amen po ba yun? Napakano lang po ni Inen, napakabata po niya, pero makikita natin sa kanya yung true example. And kung nanood po kayo ng yung pinost po ni Kuya Boyet, doon sa group chat po natin, alam niyo po, isa po siyang yung from 9 years old, na siya, nakulong na siya. Kasi dahil sa pagnanakaw, ganyan. Pero, alam niyo po, nung nasa kulungan siya, siya po yung tagaligpit ng mga dumi ng mga preso. Alam niyo po, kinakamay niya yan kasi walang tubig. And minsan, pag binagyan siya ng tinapay, alam niyo po yung kamay niya na pinangdakot niya dun sa tae. Ikaganyan niya lang. Tapos kukunin niya yung tinapay at kakainin niya. Ganon po kadumi yung pinagdaanan niya. Pero, doon sa preso na yan, nakarinig siya ng salita ng Panginoon. Di po ba? Nakarinig siya at sabi niya, Lord, ay hindi ako naniniwala na may Diyos. Sabi niya, kasi bakit ganito ang buhay ko kung totoong may Diyos? Sabi niya, pero kahit na hindi siya umattend, dahil maliit lang yung doon, kahit na nandun lang siya sa kwarto niya, doon sa selda niya, hindi mang kwarto, sa selda niya, alam niyo po, naririnig pa rin niya yung binabahagi ng pastor. Naririnig pa rin niya, and sabi niya, nung sinabi ng pastor na, alam niyo ba na kahit ano pa yung karumal-dumal na ginawa niyo sa buhay niyo, yung pagkakamali niyo, kayang-kaya kayong patawarin ng Panginoon. At dahil po doon sa narinig niya yun, nagkaroon siya ng pag-asa. Di ba? Nagkaroon siya ng pag-asa at nanalangin siya, Lord, kung totoo ka, Panginoon, sabi niya, baguhin mo yung buhay ko. Sabi niya gano'n. And alam niyo po ba, nung narinig niya yon at sinabi niya na patawarin mo ako sa mga kasalanan ko, alam niyo po, nagkaroon siya ng desire. Sinabi niya dun sa pastor na, na nagpaturo siya kung paano magbasa ng Bible. At habang nagbabasa siya ng Bible, naranasan niya yung favor ni Lord. Alam niyo po ba kung anong sabi nung, doon, yung pinaka-head dun sa preso, sabi niya, wag niyo na siyang uutusan, sabi niya, wag niyo na siyang uutusan, kundi sabi niya ganun, kung ano yung iuutos niya sa'yo, gawin ninyo. So nagkaroon siya ng promotion. Di ba? Nagkaroon ng promotion na hindi na siya dapat utusan, kundi siya na yung mag-uutos. Ang gagawin niya na lang, sabi ng ang gagawin niya na lang ay magbasa ng Bible at manalangin. Di ba? Ang ganda kapag pinanood po natin. Di ba nandun na po yung na-promote siya and nasabi niya, na-realize niya na hindi na siya inuutusan, hindi na rin siya tumatakot ng tae. Di ba? Kundi nagbabasa na lang siya at nananalangin. And after 2 years na hindi dinidinig yung kaso niya, alam niyo po, biglang dininig yung kaso niya at pinalaya po siya. Amen po ba? Di ba? Nagkaroon po siya ng pananampalataya. Una, nagkaroon siya ng pag-asa, and then, nagkaroon siya ng pananampalataya na pwede siyang ilabas ng Panginoon dito doon. Mabuti po ba ang Lord? Amen. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Kaya alam niyo po, bago tayo mag-complain, tignan po muna natin yung iba. May mas matindi pa po yung pinagdadaanan sa atin. Tama, di ba? Kaya wala po tayong karapatang mag-complain talaga. Di ba? So, conclusion po natin, faith and hope are not optional. We need both. Di ba? Dapat po magkasama yan. Hope to keep your eyes on God's promises. Di ba? Kasi po ang hope is confident expectation that the promises of God will, di ba, will fulfill sa life mo, di ba, will be fulfilled sa life mo. So, dapat po, nandun yung hope po talaga natin. And faith to keep your feet moving forward. Amen po? Kaya naman, lagi po natin tatandaan na magkasama ang hope at faith. Amen? Ang pag-asa at ang ating pananampalataya. Amen? Amen. So, if you feel tired, ngayon po mga kapatid, kapag nangihina ka, kapag napapagod ka sa nangyayari sa buhay mo, hold on to your hope.
God is faithful. May gagawin po siya sa buhay mo. Mamamangha ka na lang po na lahat pala ng nawala sa'yo ay ni-restore na ng Panginoon. Ibinalik na pala ng Panginoon lahat sa'yo. Diba? And ano niyo pong gagawin talaga na lang natin is magpasalamat sa Kanya. Walk in faith. Even small steps matter. Your breakthrough might be closer than you think. Amen po ba yan? So, huwag po tayong mag-give up. Patuloy po tayo na magtiwala, magpatuloy po na panghawakan natin yung promises ng Panginoon, yung hope po natin, di ba? And walk by faith. Huwag lang po tayong yung panayreklamo, kundi magbasa po tayo. Alam niyo po, pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. At naririnig yung ating pag-asa at pati yung pananampalataya natin nag-i-increase yan. Amen po ba yun? Ganon po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya naman po, patuloy po tayo na magtiwala sa ating Lord. Kasi po, alam niyo, pinaka reason kung bakit mahal po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. So, yun lang po yung may babahagi ko sa inyo. And tinatawagan po natin ang ating worship team para makapagpuri po tayo muli sa Kanya. And